Nagsagawa na ng preliminary conference ang Senate Electoral Tribunal sa disqualification case si Senador Grace Poe. Nagpasya ang tribunal na limitahan ang pagtalakay sa kaso sa tanong kung natural-born Filipino citizen ba o hindi ang senadora. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mabilis lamang ang naging preliminary conference ng Senate Electoral Tribunal sa disqualification case ni Senador Grace Poe. Dumalo sa pagdinig ang siyam na mga miyembro ng SET na pinangungunahan ni Senior Associate Justice Antonio Carpio bilang chairman. Kasama niya ang 2 maestrado ng Korte Suprema at 6 na mga senador. Dumalo rin sa pagdinig si Senador Grace Poe Manzares at ang complainant na si Rizalito David na dating kandidato sa pagkasenador. Napagkasunduan sa idinaos na preliminary conference na limitahan na lamang ang pagtalakay sa kaso sa isyu ng citizenship ni Senador Grace Poe, partikular ay kung siya ba ay isang natural-born Filipino citizen o hindi. Tinanggap din ng SET ang mga dokumentong isinumite ng magkabilang panig at tanging mga questions of law o mga tanong tungkol sa aplikabling batas na lamang ang tatalakayin sa oral argument sa September 21. Hindi na rin pag-uusapan ang residency ni Poe dahil binawi na ito ng complainant. Sa reply na isinumite sa SET, hinihiling ng kampo ni Senador Poe sa Senate Electoral Tribunal na i-dismiss ang kanyang disqualification case. Wala naman umanong konkretong basihan ang petisyon at sa halip ay binibigyan lamang ng duda ang pagkamamamayan ng senador. The DOJ, when it granted the petition to reacquire, expressly declared she was a natural-born citizen. So that again accords her a presumption of law that she's a natural-born. And the petition does not controvert this presumption because it does not say that her parents were foreigners. It simply says petitioner doesn't know if her parents were citizens or not. Sinabi pa ng abogado ni Poe na ang 1935 Constitution ang dapat pagbatayan ng pagkamamamayan ng senadora. Walang partikular na provision sa 1935 Constitution kung ano ang citizenship ng isang foundling na gaya ng Senador Grace Poe. Ngunit napag-usapan ng mga miyembro ng Constitutional Commission na sa ilalim ng international law, ang isang foundling ay kinikilala bilang mamamayan ng bansa kung saan ito natagpuan. The members of the Constitutional Commission of 1935 deemed it necessary na wag na lang lagyan ng ganong klaseng provision. But the intention was there. And the intention was to give recognition to foundlings as citizen of this country. Dahil dito, malinaw umano kung ano ang citizenship ng senadora mula nang siya ay ipanganak. Dahil pinanganak siya ng September 3, 1968, siya ay governed by the 1935 Constitution. And therefore, ang applicable na saligang batas noon ay 1935 Constitution. So kung binigyan ng recognition and under the 1935 Constitution ang isang foundling as a natural-born citizen of the Philippines, then Senator Grace Poe, being a foundling, is recognized by the Philippine Constitution as a natural-born Filipino citizen. Tiwala naman si Senador Grace Poe na madedepensahan niya ang isyu ng kanyang citizenship. Hangad lamang niya ang mabilis na pagresolba sa kaso. Ako ay kusang nagpunta dito upang depensahan ang mga paratang laban sa akin, upang depensahan ko ang aking sarili, nang walang takot at direkta na sinasabi sa kanila na ako ay isang tunay na Pilipino. Ayon naman kay Senador Tito Soto, posibleng sa darating na Nobyembre ay makapaglabas na ng desisyon ang tribunal sa kaso ni Poe. Hopefully, we're looking at a decision by November after the break. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide.